sina Pulong Duterte, Mads Carpio, Nick Paildon, Allen Capuyan, Charlie Tan, and others na members ng Davao Group Drug Smuggling Syndicate. In connection with the 6.4 billion peso shabu shipment na raid at na confiscate ng gobyerno back in 2017. At ito ay naging subject ng isang Senate inquiry at familiar yung mga sumusubaybay noon nung mga panahon na yon dun sa hearing na yon, and we were able to obtain mga testimonial and documentary evidence that would link the all these people, sina Pulong Duterte, Mads Carpio, Nick Paildon, Allen Capuyan, Charlie Tan, and others na members ng Davao Group Drug Smuggling Syndicate. No? So, yun. Ngayon, ng mga panahon na yun, winightwash nila yung mga links nitong mga malalaking tao, yung mga kasabwat nila, no? Nung Davao Group. Tapos, ang tinamaan yung mga experts, so yun lang ang clear nila. Ngayon, we were able to obtain additional evidence, kaya yan na ngayon ang documentary yan and testimonial evidence. Kaya ano na to, it's an open and shut case, no? Uusad ito, and tignan natin kung anong sasabihin nila about this. Okay, bali ganito yung naging modus. Itong Davao Group, ano sila? Sila yung nag-control nung flow nitong mga kontrabando, no? Hindi lang drugs, meron pang ibang mga kontrabando. Tapos para silang kumbaga toll gate, no? So yung mga regular smuggling, pinapalusot nila lahat sila, tapos yung mga special na smuggling operation na nandiyan na yung mga droga, yun ngayon ang kumbaga sistema nila. Tapos in this particular shipment, ang pinakang drug lord na nag-finance dito at nagpasok nung droga is si Charlie Tan. Itong Charlie Tan, kapartner ito ni Michael Yang, no? Sa Davao pa, pero barkada ni Pulong, no? Si Charlie Tan, si Michael Yang, tsaka si Pulong, members yan ng Triad. Okay? Kaya nung dito na nagpresidente na si Duterte, dinala nila yung operations na yan dito sa Manila. So, ang nag-a-act basically ng pagiging protector itong si Pulong and si Mads Carpio. They will make sure na because of their influence, talagang walang aangal, walang haharang sa shipment. So meron ka ng drug lord na financier, may mga protector ka, tapos ito naman yung mga facilitators, sina Nick Paildon, yung si Neil Estrella, yung kanyang deputy, tapos si Allen Capuyan, ito yung big brother na tinatawag, no? Siya naman yung kumakausap dun sa iba pang mga kumbaga pinagdadaanan ng mga shipments to make sure na hindi sila maharang hanggang palabas ng customs. So itong shipment na to, nakalabas ito because of the interventions of this Davao Group. Tapos natimbrehan ito galing sa China, no? Apparently yung mga karibal na triad nitong mga ito, sila mismo yung nagsumbong sa Pilipinas at sa Philippine authorities para masabat itong
itong shabu shipment na ito. Kasi may mga na-displace Ang ginawa nila Duterte, nung naupo sila, itong grupo nila Michael Yang, nila Charlie Tan, yung grupo nila, yan ngayon yung nag-control at nag-monopolize ng illegal drug trade. So may mga dinisplace sila na mga drug lords diyan, yung mga hindi kasama doon sa kanilang sindikato, tapos yung mga shabu laboratories, sinutdown nila, para ngayon yung supply, ma-monopolize na nila. So ito na ngayon, nung na-shutdown na yung local manufacturing, yung mga shabu labs, yung supply ngayon would come directly from their sources sa China through the triad na pinapacilitate nito nila Charlie Tan, Michael Yang, and itong double group nila Pulong at nila Mads Carpio. So yun. Itong shipment na to, yun yung na-intercept. Ngayon, I was the only one who was providing the evidence that would link sila Pulong and everybody else doon sa buong mga na-involved doon sa shipment na yan. Pero nung time na yon, ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Richard Gordon. Nung time na yon, magkaalyado pa sila ni Duterte, no? Kaya talagang he was practically lawyering for Pulong Duterte at that time, no? Hindi ako binibigyan ng espasyo. So we even had a brief clash there. So ganun yung situation. Talagang it was whitewashed. Tapos expectedly, pinorward kunyari, nag-file kunyari, pero clear lahat itong mga taong involved na to. It's still ongoing, pero yun nga, no? Sila pa yung may audacity to do that. So nag-file sila ng iba't ibang harassment cases against me. But yun nga, nothing is taking so far, no? And kaya ngayon, ito naman, nakita natin that they're not in control of the judiciary anymore. So it's time to file. Alam nyo, because of the sensitive nature of this case, may mga testigo na syempre pag nalaman nilang sila yung mga testigo, malalagay sila sa alanganin. Okay. Tapos ganun din yung mga documentary evidence. Maliwanag ito kasi as far as yung droga na nasabat is concerned, so nakuha yan, well documented yan. Unlike kasi dun sa case ni Senator Laila de Lima, finala nila ng illegal drug trading case. Pero may 1 gramo ng droga wala. Oo. Ito meron talagang nahuli, no? And it's not through the efforts of itong otoridad, itong customs, kundi ito ay afterthought kasi nagkahulian na Maraming agencies na ang natimbrehan. So obligado na silang huliin. Mahirap ng arborin, ika nga, no? So yun ang napalusot nila itong mga cargo. So ang tanong noon, ito yung sinasabi ko noon. When I was establishing the link kay Pulong Duterte at that time, so sinabi ko si Pulong Duterte, member siya ng triad, tapos sinasabi ni Gordon noon, anong proof mo? Sabi ko, ang proof is yung triad tattoo niya sa likod. Di ba? In fact, sinabi ko nga, you can prove me wrong, pumunta ka sa isang kwarto dyan sa Senado, for your privacy, pipicturean lang ng Sergeant at Arms ng Senado para ma-disprove yung aking allegation right then and there. Ayaw payagan ni Gordon kasi daw I need to show proof bago yun na nga ang sinasabi ko, di ba? The proof is etched or tattooed on the back of Pulong Duterte. So he refused to do that. Tapos after that, ang ginawa na, yun na, winightwash. So, yun na lang ang masasabi natin dito na talagang hindi ko sila bibigyan ng luxury of identifying or being able to know the witnesses who will testify against them.
Ako po si Police Colonel Eduardo Paderon Acerto, isang pulis na nagserbisyo ng mahaba at tapat para tulungan ng masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal akong naging drug enforcement operative at natalaga ako bilang Deputy Director ng PNP, Anti-Illegal Drug Group at PNP, Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Acerto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis dahil lamang sa inimbestigahan po ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bongo. Ako po at ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre sa mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikita nakasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo. Dinukot na po nila si Perote at malamang patay na. Inilalabas ko ang video na ito upang linawin ang ilang puntong naririnig ko mula sa pagdinig sa Senado tungkol sa Parmalee, yung mga overpriced na face mask at face shield. Gusto ko ding sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa akin ni Pangulong Duterte at ng mga kampo nito at upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano na tayo niloloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Unang-una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa aking mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong dinukot at pinaransom ng mga drug personalities, lalo na ng mga Chinese. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si GEQ. Hindi ako ang direct commander or supervisor ni Superintendent Dumlao at SPO3 Santa Isabel. Hindi ko sila tauhan. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47 at lalong hindi ako nagbigay ng mga baril sa NPA. Hindi ko inagaw ang search warrant operation sa Domoy Shabu Laboratory. To my fellow PMAers, especially my immediate upperclassmen, underclassmen, and my classmate, all right ako dito. Mr. Duterte, may drama pa kayo? At bakit defensive kayo? Tropa ko, ang SOU3 EDSOT, ang aplikante at deponent ng search warrant. Gabi ng December 29, 2004, alam mo na, Pangulong Duterte, na may search warrant na kami. Ang utos mo nga ay sunugin ang Shabu Laboratory, pero hindi ako pumayag. Huwag mong itatanggi ito, kasi nagpasabi kami sa iyo bago namin isinagawa yung raid. Pinapapatay mo nga sa mga tao mo yung mga involved dito. Itanong mo kay Las Cañas. Actually, nalulungkot ako kasi lumapit naman ako sa Senado noon upang ilantad ang aking intelligence report. Sayang at hindi na ilantad ang report ko noon. At ako pa ang lumabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Matatandaan na ibinigay ko din ang aking report dati kina Chief PNP, Senator General Bato de la Rosa, PIDEA Chief Aaron Aquino, at pati kay General Oscar Albayalde. Pero deadma, wala silang ginawa. Binigyan ko din direkta ng kopya ng aking report ang isang grupo ng senior Malacanang officials. Ang tanong, bakit hindi inaksyonan ang aking report? Bakit imbis na imbestigahan ang aking mga sinasabi, ako ang idiniin ninyo? Inutos pa ni Duterte na patayin ako.
Kung hindi tinago ang report ko kay Michael Yang at Alan Lim, hindi nangyari ang korupsyon ng Parmalee. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers natin dahil sa delayed, substandard o expired na face mask at face shield. Baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nila Michael Yang at Alan Lim. Hindi nila kailangang idepensa ang sarili nila kasi si Atty. Duterte at mga alipores niya ang abogado at tagapagtanggol nila. Wala po akong planong magtago o tumakas o hindi panindigan ang aking intelligence report. 3 beses po akong umattend sa Senate Blue Ribbon hearing. Nung una, may catheter pa ako noon. Yung pangalawa, late afternoon o sa gabi yun, sa loob ng opisina ni Senator Gordon sa Blue Ribbon, kasama ang aking abogado na si Atty. Rafael Calinisan. Ibinigay ko kay Senator Gordon ang report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. May mga stenographer doon at napakaraming abogado at staff ni Senator Gordon. May hearing na nangyari doon. Nag-oath ako doon. May minutes pa yung hearing na yon. Yung pangatlo, scheduled Blue Ribbon hearing na last kong naatinan noon. Subalit hindi na ako tinanong ni Senator Gordon sa hearing na yon tungkol sa aking report. Sa mga sumunod na hearing, hindi na po ako naka-attend dahil ipinapapatay na ako at ang balak is ambusin ako after ng hearing sa Senado. Nakikiusap po ako kay Senator Gordon at sa Blue Ribbon Committee na isa publiko ang aking intelligence report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. Pati yung mga picture na ibinigay ko sa inyo, isa publiko nyo na din po. Pati yung transcript nung hearing nung inabot ko kay Senator Gordon ang intelligence report kina Michael Yang at Alan Lim. Isa publiko nyo na rin po. Sigurado naman po ngayon, nakikita ninyo na nagsasabi ako ng katotohanan at lumalabas na ang katotohanan. Nakikiusap din ako sa Blue Ribbon Committee na i-revisit ang kanilang rekomendasyon sa kanilang report na kasuhan ako. Inosente po ako dito. Nagtrabaho lang po ako at nag-imbestiga. Hindi po ako yung drug lord. Sina Michael Yang po, si Alan Lim, sila po ang mga drug lord. Kasama yung mga protektor nito na sina Senator Bongo at Presidente Duterte. Dalawa sa mga kasamahan ko na humarap sa Senate Blue Ribbon hearing, si retired Captain Lito Perote ay persahang dinukot sa Bacolod, hanggang ngayon nawawala pa. At si retired Master Sergeant Jerry Liwanag ay pinagbabaril at napatay sa Bulacan. Pareho walang masusing investigasyon. Nakiusap din po sana ako sa Senado na imbestigahan kung bakit hindi inilabas at inaksyonan ang aking report ni General Bato, Aquino at Albayalde. Bakit hindi inaksyonan ng palasyo ang report ko? Tuloy po ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Maaaring mapatay nila ako, pero ang katotohanan ay hinding-hindi mapapatay o maitatago. Nakikiusap po ako sa taong bayan, magising at mamulat na po tayo sa mga kasinungalingan at korupsyon ng gobyernong Duterte. Kapag namulat ka sa totohanan, kasalanan na ang kumikit at walang gawin. At nabayan nawa ng Panginoon Diyos
ang mahal nating bansa. Mabuhay ang Pilipinas.